So yan mga kabukid, naglabasan na yung ating mga sisiw. So yung ating first batch. So yan. So, konti lang sila kasi konti lang yung papisa natin yung mga kabukid. Saro natin. So hello mga kabukid, magandang araw plus yung lahat mga kabukid. So yun mga kabukid, meron na tayong mga bagong papisa sa buwan ng April. So ngayon mga kabukid, gusto kong i-share sa inyo mga kabukid kung paano ko nililinis yung ating brooder nila. So ito yung ating brooder mga kabukid. Ayan. So kung napapansin nyo mga kabukid, yung ating brooder ay dalawang hati. So ayan. So ang isa bukas. At yung isa, ayan o. Nakakuha siya ng sako. So ito yung ating design mga kabukid. Sako lang yung ginamit natin kasi wala naman tayong mga materialis talaga. So siguro pag okay ng lahat mga kabukid, makabili na rin tayo. So gagawa tayo ng mas malaki pa dito mga kabukid. So ang plano natin dito, gagawa tayo ng brooder na kasi yung mga 100. Kasi ito mga kabukid, mga 30 piraso lang. 50, pag 50 na, pagdating na mga 15 days, sa 50 piraso na sisiyo, skip na sila. So ito ngayon, kunti pa naman yung ating sisiyo, hanggang 30 lang tayo yung ating papisa sa ating mga sisiyo. So ito na muna yung ginagamit natin. So ganyan mga kabukid, gusto ko ipakita sa inyo kung paano ko to nililinis. So mabilis lang to mga kabukid. So hindi na to marami pang mikos-mikos na paglilinis. Saglit lang. Gamit lang natin ay tubig at saka brush. So ulit kayo mga kabukid, samahan nyo ako. So yan mga kabukid, tapos na natin linisan. So ganyan lang tayo maglinis mga kabukid, basta lang natin yung gilid. So yung mga ipot niya, yan. So mabilis lang talaga siya mga kabukid, hindi na siya masyadong matarbaho. So dalawang klase yung ating brooder. So sinadya ko ang ganito mga kabukid, naputol siya. Kasi yung pwesto natin dun sa loob, masyado siyang masikip. At saka para rin hindi tayo mahirapan pag ilipat-lipat natin itong ating brooder. So ganito yung design din natin mga kabukid, na yung isa open lang siya para pag nagpalaki na tayo ng sisiyo, hindi natin mayroon silang kumbaga habang nandito pa sila, at least mayroon ng area na bukas sa hangin. So kumbaga napapractice na natin sila dito habang sisiyo pa lamang sila. So yung alam naman natin yung mga sisiyo pag pinapalaki, hindi pwede na biglaan agad na ilipat natin sa panibago nilang pabahay, lalo na pag maliit.
So ganito yung ating brooder mga kabukid. Dati yung ginagamit ko ay karton lang. So ngayon kasi marami na rin tayong mga papisa. So napag-isipan ko na ganito yung estilo ng aking brooder. So, yung ating mga sisiw mga kabukid dito pagdating ng 1 month, mga 20 days galing doon sa ating brooder na may pailaw. So inililipat natin sila dito na wala ng ilaw para hindi naman tayo masyadong magastos sa kuryente. So ganito yung magiging sistema nila mga kabukid, oh. So ayan na sila. Ito na yung malapit natin mag 1 month na mga kabukid na mga sisiw, no? So nung nakaraang video ipinakita ko sa inyo kung yung inilipat natin sila. So ayan na sila. Malalaki na sila mga kabukid. So sa awa ng Diyos mga kabukid, naging maganda yung ating pag-alalaga sa kanila. So napansin ko mga kabukid, mayroong tinutuka yung balahibo nila. So ganyan din nangyari sa akin dati, may nagkaroon ng cannibalism. So ang ginagawa ko lang dyan mga kabukid, ginagamot ko na lang ngayon ng yung pangkuhan sa para mawala yung pula, yung kulay violet. Sinisprayhan ko. So ayan mga kabukid, nililiksiyan nila ng mga kabukid. So ito yung magiging mangyayari mga kabukid kapag doon sa ating brooder na walang pailaw, habang nandun pa sila, sinasanay na natin sila sa area na walang ilaw. Para pag nilipat na natin dito, ayan, okay na sila mga kabukid, no? Parang hindi lang sila nanibago na inilipat natin dito na kahit walang ilaw. So okay na yung ating diskarte mga kabukid. Disclaimer lang mga kabukid, hindi tayo eksperto. Itong aking sinishare sa inyo ay base lamang sa aking experience at ginagawa dito sa aking backyard. So sara natin mga kabukid. Sinsya na mga kabukid kasi ako lang taga-video. Wala naman tayong taga-video eh. So yan mga kabukid, dito yung ating mga inahin. At ito yung ating tanda mga kabukid, yung boiler. Saka ito yung ating isa, laki na rin, kumakasta na mga kabukid. At nandun na yung ating mga inahin mga kabukid. Yan. At nandun yung isang rooster natin. Yan, silang dalawa. So kumakasta na yung dalawa mga kabukid. So nandito yung ating mga inahin. Kasi brody sila ngayon, kaya dito ko muna sila nilagay. So ngayon ay April 26. So baka bukas pakakawalan ko na sila dito. Ipabalik ko na sila dito para mangitlog na naman sila. At pag-umpisa na naman tayo magkolekta ng eggs para sa buwan ng Mayo mga kabukid. So nandun yung ating mga palakihing manok mga kabukid, So hindi po kayo na update doon sa ating mga tinuturoang dumapo mga kabukid. So sa sunod ko na lang na video ipapakita ko sa inyo kung kumusta na sila. So yun mga kabukid, meron din tayong boiler doon, malaki na rin sila. So yun lang mga kabukid, maraming salamat pala sa inyong lahat. So ganun lang yung ating estilo mga kabukid sa paglinis ng ating DIY brooder. So mabilis lang siya mga kabukid. So pagkatapos ko lang doon mga kabukid, hayaan lang natin doon ng isang araw. Kapag natuyo na siya, saka tayo mag-disinfect ng chlorine. Tapos maglagay na tayo ng sisiw. So yun, may sisiw na rin tayo sa ating DIY incubator. So parang bis lang ng panahon mga kabukid, no? Kakalipat lang natin ng ating mga sisiw doon sa kabila na magwa 1 month na ngayong katapusan. Tapos ngayon meron na naman tayo mga sisiw. So tuloy-tuloy lang yung ating pagparami mga kabukid. Kaso lang hindi pa tayo nakagawa ng mga inahin natin. Kasi yung aking mga alaga mga kabukid, maraming buyer na bumibili. Kaya nahihirapan tayo magparami. Hindi rin
O yung ating mga buyer kasi gusto nilang bumili, hindi tayo makahindi na hindi sila bigyan mga kabukid. Pero ngayon mga kabukid, talagang sisikapin ko na itira talaga yung gusto kong mga babae para yung ating mga inahin ay mapalitan na natin sila kasi matatanda na sila mga kabukid. Saka konti na rin yung mga eggs na pinoproduce nila. Hindi tulad dati talaga mga kabukid na halos marami yung nakukulik akong itlog. So hanggang dito na lang mga kabukid. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat pala sa lahat na nag-subscribe sa akin. So 1,050 na yata nga tayo ngayon dito sa ating munting bahay. So happy farming sa inyong lahat mga kabukid. Patuloy lang tayo sa buhay and see you in my next video mga kabukid. Bye bye mga kabukid.